Magandang araw. Maaga nga po akong nagising dyan at may biglaan nga pong pumunta sa bahay. Kako nga daw po ay magre-rent nga daw po sila ng upuan at lamesa. Gagamitin nga daw po nila sa pa-birthday ng anak nila. Kaya naman agad-agad ko pong prepare at dineliver sa lugar na pag-uokasyonan po nila. Kalapit purok lang din naman po yung aking dideliveran at pagkatapos ko nga maibaba yung mga gamit ay umuwi na rin ho ako. Pagkarating ko nga sa bahay, sakto na matgising na rin yung asawa. Kaya naman habang maaga pa, tayo na nga muna at magkape. At mas masarap nga akong magkape, lalo na hot pagkakasama niyo ang mga mahal niyo sa buhay tulad nitong asawa ko. Sa pagkakape nga din po namin sa umaga, dito nga po namin na pag-iisipan at pagpaplanuhan kung ano ang mga gagawin sa buong araw na ito. At nung malapit na ako kaming matapos magkape, biglang dumating yung pamangkin ni Mrs. ko galing Tanay Rizal. Gulat na gulat nga si Mrs. ko at sinurprise nga daw siya. Halos 3 taon nga din nung huling punta nila dito para mamasyal. At habang nag-uusap nga sila sa labas, narinig ko na nga si Lucille namin sa loob ng kwarto. Maganda-ganda din nga ni yung gising ni Lucille namin ngayon. Siguro nga ay kompleto sa tulog kaya hindi siya umiyak ngayon. At ito nga ang daily routine namin, yung pagtututbrush namin sa umaga. At nang matapos na nga kaming magtutbrush, binihisan ko na rin si Lucille namin. At kami nga ho ay may biglaang pupuntahan ngayon. Sa likod ko na nga lang pinaupo si Mrs. ko. Paano baga naman ho, pag nakakakita si Lucille namin ng marami nakasakay sa likod, ay talagang doon at doon niya uupo at sasakay. Maigi na nga din at nang maraming makausap at makabanding na nga din niya si Tita Estel niya. Sa mga oras nga hong yan ay malapit na kami sa aming aparunan. Pero bago nga ho kami makarating doon, madadaan muna namin itong pataas baba na lugar nila. Magkasarap din naman pagmasdan ito ng mga tanawin. Hindi mo parang nasa Tagaytay o Baguio ka na mga lagay na iyan. At itong lugar nga ho na ito ay dito lang naman ho sa San Jose Tarlac. Dito nga din ho nakatira yung kaibigan namin at kapatid namin sa pananampalataya na si Carodel at si Kajane. At ito nga ho yung lugar nila. Malapit nga po pala sila sa ilog. Nung nakaraang punta nga ho namin ay dito na ho kami nagtampisaw at naligo. Kaya naman habang busy pa sila sa kwentuhan, aringat apasyal ko muna si Lucille namin. Kanina pa nga gustong bumaba ni Lucille namin at pumunta dyan sa ilog. Kaso nga ay kainitan na tirik ang araw. Kaya nga din na nga lang tayo sa kubo-kubo magtigil at mag-upo-upo. At nung medyo mainit na nga sa pagkakaupo si Lucille namin ay rin na nga lang kanyang ginawa. Mga ilang minuto din nga yung tinagal namin sa kubo at pagkatapos nga ay napagpasyahan na namin pumunta sa aming destinasyon. Ipapasyal nga daw kami ni Carodel at Kajane dito sa malimit ding puntahan dito sa San Jose. At ito nga po yung lugar na sinasabi nila, dito nga lang po ito sa Limyac Park. Pagpasok pa nga lang ho namin ay makikita na agad yung mahabang tulay na yan. Ay tsak na hindi namin palalampasin ni Lucille namin yan. Ayawan ko lang kay mama niya kung yan ay magtulay-tulay baga dyan. Ganyan ay takot sa matataas. Pagkababa nga po ni Lucille namin, ito nga agad yung kanyang unang pinuntahan. Hindi na nga niya pinalampas itong duyan-duyan dito sa gilid. At nung makita nga namin si Monkey doon sa may baba ay agad-agad nga namin pinuntahan. Picture nga daw si Lucille namin dyan kay Monkey. At pagkatapos nga namin dyan kay Monkey, dito naman kami sa mga maliliit na ano bagang tawag dyan. Tapos dito nga kami sa buntot ng dinosaur. Buti nga ho at hindi takot si Lucille namin dyan sa mga yan. At nung makita na nga ni Lucille namin yung hanging bridge dyan, dali-dali na nga namin pinuntahan at nang masilayan na nga kung gaano nga ba kaganda at kung nakakatakot ba baga nga magtulay-tulay dyan. Buti nga papapayag kung magtulay-tulay din yung asawa ko. At kako nga ma-experience man lang paminsan-minsan. At kahit may kahabaan nga itong hanging bridge na ito, ay hindi nga makikita sa mukha ni Lucille namin na siya ay napapagod. Kaya naman kami dalawa ni mama niya ay doble ang siya na nadarama sa mga ganitong ginagawa namin para sa kanya. Kasama din po pala namin dito si Ate Lisa at si Kuya Binig. Sila po pala yung mag-asawa na kasama din po namin sa negosyo namin na catering. Meron nga din silang mga ganyang pinaparent na tamang-tama para sa malalayong lugar na paparito sa lugar nila. Meron nga din sila nitong private pool na tsak na may enjoy ng lahat lalo na ni Lucille namin. At nung pagbaba nga namin sa hanging bridge, nakita nga namin ni Lucille itong slide nila. Masasabi ko nga dito sa lugar na napuntahan namin ay talagang namang napakaganda. Bukod nga sa may enjoy ng mga matatanda katulad namin, ay may enjoy nga din ng mga bata. Pampamilya nga ho kumbaga. Kaya naman siguradong mag-enjoy na naman si Lucille namin ito. At ito nga ho ang madalas nga po niya ang hilig. Minsan nga po, pag nataong wala kaming ginagawa sa bahay, pinupunta at pinapasyal kagad namin si Lucille namin sa mga ganitong mga palaruan. Sabi nga ho ng auto teacher niya, malaking tulong nga daw ho itong mga ganitong activity sa therapy niya. Bukod nga sa may mga bata siyang makakahalubilo dito, pwede nga rin namin ituro sa kanya yung pag-share at pag-give sa mga batang makakalaro niya.
Bukod nga po dito sa slide, meron nga din sila dito ang siso-siso at ito nga pong umiikot nga din na ito. At maya pa nga ho, meron na rin nakalaro si Lucel namin. Ito nga po yung mga bata na galing swimming pool. Kahit nga basa-basa sila ay sige pa rin ang laro. Ito namang mga kasama namin ay busy na rin sa pangunguha ng duhat. Pero naman ho ay napakuha na rin ng mga nagabantay din at kaysa naman daw nga ho sa masayang at naglaglagan laang. Kaya naman paspas na kami ng kuha dyan. Kung may dala nga lang sana kaming plastic ay siguradong puno-puno na yan. Ma'am, bakit kami Basta't magsama nga yung dalawa na yan, si Mrs. ko at si Ate Lisa, ay ganyan na lamang ang nagawa nila. Pampalis stress, ika nga. At nung matapos na nga silang manguha ng duhat, nagduyan-duyan nga muna sila din. At di rin nga nila pinalampas itong si Monkey Monkey. Picture nga din daw sila dyan. At dito naman sa may badang gilid, meron nga din sila nitong ganito dito. Bago ka nga sumubok dyan, ay meron silang nilalagay na tali. Kaya naman safe na safe ang mga gagamit nito. Kaya naman yung pamangkin ni Mrs. ko na si Yudel, ay wala man lang kakaba-kaba sa pagsubok nga niya. Ito naman isang pamangkin ni Mrs. Ito naman ang sinakyan. Wari ko nga kung makakita ka ng buhay na ganyan, ay di wari magkaintindihan kung saan matakbo. At ito nga din yung isang spot nila dito sa may bandang taas. Ito nga din yung daan na nila papunta dyan sa may taas na yan. Sulit na sulit nga ho yung punta namin din at halos lahat nga ho ay napuntahan nila. At nung medyo makaramdam nga ho ng pagod, ay rit pinuntahan na kami ni Lucel namin din nga ho sa may palaro. At nung medyo masulit na nga namin yung aming paglalaro ni Lucel, nagsimula na nga din kaming maggayak-gaya para nga ho umuwi. Ito nga ho yung view dito sa kinatatayuan namin. Tinawag ko na nga rin itong mga kasama namin. At kakoy abigyan ko na ring duhat na daladala ko. Salamat po ng marami sa inyo, Carodel at Ka Jane. Nawa ay marami pa tayong mapuntahan ng mga ganitong lugar sa mga susunod na pasyal natin. At nung makapagpaalam na nga kami sa kanila, kami nga ho ay umuwi na. At baka maabutan pa nga ho kami ng tunog sa daan. At yun lang po ang video namin ngayong araw. Salamat po sa inyong walang sawang panonood. Ingat!